Welcome po mga kakuya, ko yung Coach Jonathan, TV Mix Vlogs po mga kakuya. So mayroon tayong bagong topic po mga kakuya, no? So si Digong, no talagang nung naalala niyo mga kakuya, kasagsagan pa sa kanyang karir na talagang pinumura ang Diyos at ang mahal na Santo Papa, no? So talagang ito ay si Digong, talaga ang bibig nito po mga kakuya, hindi talaga mapigilan kahit ganun pa man mga kakuya. Dapat magganitong leader o sinong leader, dapat natin talaga ipanalangin. So nakikita natin sa nangyayari ngayon ni Digong. Bagong lahat mga kakuya, bago natin mapanood ang video, intro muna, pasok. Welcome po mga kakuya, kuling ko Jonathan, TV Mix Vlogs. Nagbabalik po mga kakuya. So ating tatalakayin po mga kakuya, no? Ngayon panoorin po natin ang video po mga kakuya. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka ng... Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang diwi. Sino darating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, putang ina ka, umuwi ka ng... Huwag ka na magbisita dito na... Welcome po mga kakuya, no? Anong mangyayari sa mga taong isinumpa ang Diyos at ang mga lingkod ng Diyos? Anong sabi ng Biblia po mga kakuya, no? Kung minumura o sinusumpa ng Diyos, ito ay ituturing na malaking kasalanan sa pananaw ng karamihan sa mga reliyong Kristiyano. Lalo na sa simbahang Katoliko, tinatawag itong blasphemy o kapalastanganan sa Diyos. Samantala kung minura mo naman ang Santo Papa, ito ay tinuturing na kawalan ng paggalang sa leader ng simbahang Katoliko na kinikilala bilang kahalili ni San Pedro at tagapangalaga ng pananampalataya sa lupa. Narito ang posibleng epekto at pananaw ng simbahan ukol dito po mga kakuya, no? Ang una, kasalanang mortal, no? Pag minura ang lapastalanganan ang Diyos, ito'y kasalanang mortal po mga kakuya. Una, ang paglapastanganan sa Diyos ay ituturing na isang mortal na kasalanan. Ito'y tinatawag na grave sin. Ayon sa Katesismo ng Simbahang Katoliko, sinabi sa Exodus 20 verse 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ng Panginoon na walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. So dito po makakuya na talagang kahit saan pa makakuya, wag na talaga natin banggitin ang pangalan ng ating Panginoon, no, sa walang kabuluhan. Ikalawa, kaparusahan sa espiritual na aspeto. Ang sinadyang pagmumura o paglapastangan sa Diyos ay maaring maging sanhi ng pagkahiwalay sa grasya ng Diyos. Ito'y tinatawag po mga kakuya na spiritual separation ayon sa Marcos 3 verse 29. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawanan magpakailanman, kundi siya ay may kasalanan ng walang hanggang kaparusahan. So napakadelikado talaga po mga kakuya. Ang ikatlo, pagtawag sa pagsisisi at pagbabalik loob. Pagbabalik loob, ito po ang ating mababasa. Gayunpaman, naniwala ang simbahang Katoliko na ang sinumang nagsisi ng tapat ay maaring mapatawad sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. 1 Juan 1 verse 9 po mga kakuya. Ikalawa, kapag minura o nilapastanganan ang Santo Papa, kasalanang laban sa autoridad ng simbahan. Ang Santo Papa ay kinikilala bilang Vicar of Christ o kinakatawan ni Kristo sa lupa, kaya't ang pag-insulto o paglapas
paglapastanganan sa Santo Papa ay tuturing ng isang kasalanan laban sa autoridad na itinatag ng Diyos. Ayon sa Matthew 16 verse 18 hanggang 19 po, makakuya, ito po ang ating mababasa. Sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabang batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang pangunahing kasalanan ng kawalan ng paggalang sa itinalaga ng Diyos. Ang pagmumura ng Santo Papa ay hindi direktang kasalanan sa Diyos, pero ito ay kawalan ng paggalang sa lider ng simbahan na itinalaga ng Diyos po, mga kakuya. Ang pagsalita laban sa Santo Papa ay maaaring magresulta sa iskandalo o paghati-hati sa loob ng simbahan. Pananagutan ng simbahan. Ang simbahan Katoliko ay may mga panuntunan ng disiplina para sa mga miyembro ng napahayagang lumalapastanganan sa Santo Papa, tulad ng excommunication o pagtitiwalag kung ang kilos ay nagdudulot ng matinding kasiraan sa pananampalataya. Ikatlo, ano ang dapat gawin kapag nangyari ito? Pagsisisi at kumpisal. Kung nagawa ang paglapastanganan, hinihikayat ng simbahan ang pagsisisi at paglapit sa sakramento ng kumpisal upang humingi ng kapatawaran. Ikalawa, paggalang sa autoridad ng Diyos at ng Santo Papa. Ang simbahan ay nagtuturo ng paggalang sa Diyos at sa mga lider na inilagay ng Diyos sa kanyang simbahan. Mababasa natin sa Hebreo 13 verse 17. Ang ikatlo, pag-unawa at pagpapatawad. Ang Diyos ay laging handang magpapatawad sa sino mang taos-pusong nagsisi. Mababasa natin sa Isaiah 1 verse 18 po, mga kakuya. Ano ang conclusion natin dito? Ang paglapastanganan sa Diyos ay isang mortal na kasalanan na nangailangan ng taos-pusong pagsisisi at kumpisal para mapatawad. Ang ikalawa, ang paglapastanganan sa Santo Papa ay kasalanan laban sa simbahan at sa autoridad na ibinigay ng Diyos kay Pedro at sa kanyang mga kahalili. Ang ikatlo, sa kabila ng kasalanan, ang Diyos ay mahabagin at handang magpatawad sa sino mang tunay na nagsisisi. 1 Juan 1 verse 9 po, mga kakuya. So therefore po, mga kakuya, dito ang ating nabasa, ito lang ay mga Bible guide, no, na maaring may dulot sa ating pagdating sa spiritual life natin po, mga kakuya, na kahit kaano tayo kayaman, kaano tayo katanyag po, mga kakuya, huwag natin gamitin yung laban sa Diyos, sapagkat wala, at sa tutulang wala tayo pagmamayari dito sa mundong ito. Walang iba. Ang pagmamayari ng lahat na itong kinangkamta natin ngayon ay posisyon ba yan, kayamanan ba yan? Walang iba kundi ang Diyos. Huwag tayo magpamataas sa Diyos, sapagkat ibabagsak talaga at mapahamak ang ating kaluluwa. Bagkos magsisi at magpakumbaba pagdating sa Diyos po, mga kakuya. Kung gayon pa man, ipanalangin natin, mga kakuya, ang ating mga leader, dahil sapagkat ito ay talaga sila ang impluensya ng mga kalaban natin, hindi tao ating kalaban, kundi ang mga fallen angel, ang kadiliman ng espiritu ng kadiliman po, mga kakuya. Kaya nga, ipagdasal natin ang ating mga leader na sana ang kanilang pamumuno ay dapat lagyan ng Kristo, no? So muli, maraming salamat sa mga kakuya. Gabayan nawa tayo, nawa ipanalangin natin ang lahat ng mga leader po, mga kakuya, lalo na po sa ating ex-president, no? Dating sa spiritual na bagay po, mga kakuya, dapat lagyan talaga natin ng Kristo sa ating hanap buhay. Sa lahat, kung sino man, leader ka man o ordinaryong tao, dapat ang ating mga gawa, dapat may Kristo sa ating buhay, bawat isa sa atin. Muli, maraming salamat sa inyo, mga kakuya. God bless. At tandaan natin, Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Muli, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.